Kahit masungit ang panahon dulot ng bagyong Julian, sinubukan pa rin ng ilang mangingisda sa Dagupan, Pangasinan na pumalaot para may maiuwing kita sa kanilang pamilya. May ulat on the spot si Claire Lacanilaw Dunca ng GMA Regional TV. Claire? Yes, Rafi, makulimlim na panahon at pabugso-bugsong ulan ang nararanasan dito sa Dagupan City. Ngayong nakataas sa signal number 1 ang buong probinsya ng Pangasinan dulot ng Super Typhoon Julian. Sa kabila ng malakas na alon sa dagat, punsod ng super bagyong Julian, may ilang mangingisda ang sinubukan pa rin pumalaot sa Barangay Bunuan, Gazette, Dagupan City. Ilang araw na rin silang hindi nakakapalaot dulot ng pag-uulan. Ayon sa ilang mangingisda, wala na silang kita na maiuuwi sa kanilang pamilya kung hindi pa sila pumalaot. Nakabantay naman ang kawani ng City Disaster Risk Reduction and Management Office kahit walang nakataas na gale warning sa baybayin. Ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin makararanas ng light to moderate rainfall ang Pangasinan. Sa Ilocos Norte, nasira ang Bolo River Flood Control Project sa bayan ng Adams dahil sa pananalasa ng bagyong Julian. Bumagsak ang ilang parte ng kasalukuyang ginagawa na Bolo River Flood Control Project kagabi sa Adams, Ilocos Norte dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Julian. Maliban sa ilang bahagi ng ginagawang project ay nagkabitak-bitak din ang kalsada sa taas ng flood control project. Samantala, mahigpit namang binabantayan ng otoridad ang kalagayan ng 19 na pamilya o katumbas sa 51 na tao na inilikas sa Santa Praxedes, Cagayan dahil sa epekto ng bagyong Julian. Sa tala ng MDRRMO, mula sila sa Barangay Kapakwan, Sentro 2, Portabaga, Salongson at San Juan. Rafi, paalala naman ng otoridad, lalo na sa mga mangingisda na iwasan muna ang pagpalaot sa karagatan at iwasan din ang pagligo sa baybayin ngayong nararanasan pa rin ang pag-uulan dulot ng bagyong Julian. Rafi. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dunca ng GMA Regional TV.